Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 28, 2023, Thursday. So, good vibes ulit yung market natin. May konting pa-boost siya na close, pero verde pa rin tayo. So, nag-close tayo ng 0.17%. So, lalakas ng sipa ng mga stocks natin ngayon. Ang hirap umabol, especially kay dito natin kasi everyday halos 10% yung kanyang ginagalaw naman. So, panalo. Yung mga dito natics natin during this time. So, talagang bumawi sila sa mga trades naman. Okay? So, nag-close yung index natin, verde pa rin siya. So, hindi pa niya inabot yung MA100, 6,385.52. And then first time, may nakita tayo na solid, 194.03 million na net foreign buying po dito sa ating market naman. So, meron na rin siguro ng mga previous days kasi malakas nga yung sipa ng market. Kailan naharangan nga siya nung tender offer ni Metro Pacific Investments last time, diba? Hindi natin napansin. So, good. So, Thursday ngayon and then bukas, tignan natin kung may pullback si PSE. Kasi ilang araw na siya. So, halos 2 weeks na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus yung doji natin, 7 working days na gumalaw yung market natin ng maganda. Ayan. So, hopefully kung may pullback siya, hindi siya ganon kalakas. Kasi nag na tayo 6,400. Bumalik tayo dito sa box natin kanina pero medyo nauntog nga yung index. Okay? So bukas kaya okay pa rin kayo mga stocks natin kasi ang dami pa rin talaga yung nagbe-breakout naman. Okay? So dito natin, congrats. Another good day para sa inyo. 14 po. Grabe 14.23%. So ang taas po ng ginalaw. Tapos tinulak din siya. Meron siyang 8.74 million net foreign buy. Si Converge, parang yung dito telco days natin, Converge, ACE, di ba? So nagsasabay na sila. Converge is up 3.54%. So diretso yung trend. Pero net foreign sell siya 8.11 million. Tapos si Allday at saka si Home, so nagsasabay din sila. Yung mga billiard stocks natin na lubog last time, bumabalik. Pati si Merrimart, nakita ko, bumalik din yung price. So nag-up siya ng 5.06%. O si Allday. And then si Home natin is nag-up ng 3.03%. Si ACN po natin, umarangkada din, meron siyang net foreign buy na 10 million, nag-up po siya ng 3.67%. So okay din yung galaw niya. And then of course, si Now, di ba, yung mga trending stocks natin last year. So sila na ngayon, nag-up siya ng malakas din 9.09% for today's trading natin. Okay? So maraming natutuwa siguro sa trading during this time. Ayaw magpasakay ni PSE market natin. So nung mga nakaraan, puro negative sentiment. Pero ngayon, araw-araw naman, positive vibes yung market po natin. Okay? So very good. Disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng mga stocks. Meron pong risk na involved naman. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang guys kung gusto mo din na sumali sa trading community. Tama-tama, mag-start tayo by October ulit. So open siya. So check mo lang po yan sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading. So dito sa YouTube natin, so check mo lang po yung daily uploaded videos natin. Company reviews, ayan, weekends, gagawa tayo ng mga videos. And then profit or losses, mga sample trades, basic indicators, and then yung mga risk management. So medyo worry pa rin tayo dito sa galaw ng mga stocks natin kasi ang bilis. And then PSE stock market studies, yung mga basic po about sa stock trading and investing. Follow mo din ako dito sa Crypto Ko To para sa mga play to earn games natin. So halos pa 3 months na tayo walang update dito. And then follow mo din po ako dito sa social media, dito sa ating Palabi Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts. Ganun din dito sa ating Facebook page. So sa mga websites, meron tayong Bodega Peak. Check mo na po yung uploaded na articles natin yan, US market at saka cryptos, money earners, yung mga side hustles natin. Ayan, so check mo na lang po. Tapos dito sa Twitter, hindi ko nakita yung saglit silipin natin. Hindi ko nakita yung summary ng index natin dito. Ayan, hindi lumabas kay Philippine Stock Exchange. So anyway, kita naman na silipin natin na baka dito na si Philippine Stock Exchange. Ayan, so meron na. So repost natin to para makita natin yung summary ng market. So net foreign buy, good vibes nga po tayo ngayon. Galing na market natin 194.03 million net foreign buy. For the first time, may solid na buy tayo. Turnover value is 5.17 billion. So above
above 4 billion tayo, di ba? Last time is below 4 billion yung normal na traded value. So medyo nag-ano pala dito, medyo may pumula. So services sector ang umakyat for today. So siguro yung mga umakyat sino? Services ba sino Home Albi. So nasa 1.15% and then drop si property minus 0.23%. Sino ba nag-drop? Si Ali. Industrial minus 0.04. Finance nag-pullback din siya negative 0.12%. Pero yung pullback natin, ano lang sa closing ng market po natin. Okay? So mga Villar stocks, Vista Mall Incorporated declares 0.0306 regular cash dividend, IDC. Subscribe to its subsidiary capital stock increase. Ayala Corporation, puro dividend declares final cash dividend of 6 pesos. So ito po yung mga binili ng foreigners, BDO, BPI, East West, UBP, ACEN, CNPF, si Fruit, AAB, Ali, dito, di ba? So nakakita tayo ng net foreign buy, ICT, si Bloom. Nag-green na si Bloom na. Yung mga blue chips natin na bago, hindi maragkada. Wilcon, APX. Ito naman yung mga binenta, Metrobank, PNB, AP, DNL, CHP, si Green, taas ni Green ABA, Philrip, Globe, Converge, Cebu, hindi pa rin makarangkada si Cebu. Home, FNI, may pumiti kanina, di ba? PXP, BBT, signed 20-year power supply agreement with Samal Solar Renewable Energy. East-West, nagapala siya. East-West JCB Credit Card Receive Award. Surprise, ayan. So may bago ulit tayo na surprise dito sa index. Tinanggal wala pa yata isang taon si Union Bank, tinanggal na siya. And then pinalitan po siya ni Nickel. Ayan, so expect siguro kahit pa paano sisipa si Nickel natin. So ito yung sa index, Nickel in, UBP out. Mid-cap index natin, Keeper in, tanggal si Nickel, syempre kasi umakyat siya. Dividend Yield Index, CURC, tinanggal bigla si Union Bank natin. Effectivity naman is next week, October 4, 2023 po. So, andito yung link. Pwede mong i-double check yan. DMC, nag-breakout kanina. Said, subsidiary Berong Nickel Corporation successfully rehabilitated over 30 hectares of the Berong mine. Ang forecast sa GDP natin, di ba, baba. Nasabi naman na last time, 5 to 5.2%. So, ang target kasi ng government is 6 to 7%. Okay? So kanina, meron pa lang kaya lang hindi pa napansin ng market natin, di ba? Merong issues sa bandang Asia, yung Evergrande, di ba last year ba 'yon, nagkaroon siya ng mga problema, hindi siya nakabayad ng mga bills, parang sinalba siya dati pero ngayon hindi na talaga kinaya so parang hinuli pa yung pinaka-chairman nila. So under parang investigation yata. So yun yung nangyari dito. So yung properties natin actually buti nga hindi nasama masyado sa Philippine market, diba? Nag-up pa yung iba. So merong worries dito tapos yung surging na oil prices natin. So yun yung mga news sa global market. Pero hindi naman pinapansin ng market natin for today, di ba? So kasi nga umarangkada po si PSE. Okay? So Abites Power and Vivian set to develop si BBT yan, di ba? Wind farm in summer. Okay, may project sila. Uh, FGen for dividends declares 5.42 as sa preferred shares naman. Mrs. Yi receives Diamond Award. CDC announces turnover of Severe Bill Condo. Vibrant House declares cash dividend. Laki naman, 682 pesos per common share. Ayan. DMC discloses that the subsidiary completed 88% annual land preparation target. So, yun yata yung catalyst ni DMC. ICT unit, Contecon, banks on increasing cargo, CRIP. Citicorp partnered with Clark Electric Distribution, CDC, okay, yan. And then, 6 buildings ni Philrip are EDGE certified. Okay, C, improves travel app. Tapos Citicorp, yung galawan natin kahapon. Saan ba nangyari sa US market? Medyo sideways na. Lumalaban siya. Sumama yung silipin natin. Para mahina pa rin sa US market. Pero yung representative natin doon sa APHE, nag-upsurge siya ng 1.92%. Okay? So, good vibes overall picture ng ating market. Ayan. So guys, yung Patreon natin, yung mga gustong sumali sa trading group,
trading community natin. So open po yan. Anytime pwede kang sumali. And then kung gusto mo na guys sa trading investing. Okay? So check na lang po yung ating Patreon. Gusto mo mag-support, okay lang din. Ayan. Open na open po yan. So tingnan natin yung pinaka-summary ng index natin. So umaga may pullback tayo tapos mga bago mag-10, umakyat si index. Nagulat din ako kasi umabot tayo na halos 0.5% kanina. 4.4 billion lang pala yung traded value. Nakalagay kay 5 billion yung nakalagay. Okay? So anyway, may konting pullback sa pre-close ng market natin. Pero the rest is halos okay naman yung nag-pullback yung ibang index pero okay lang kasi marami naman stocks. Ayan, makita mo dito. Yung blue chips natin, mas marami yung umakyat kaysa bumagsak. So CNPF bumagsak 2.69. May na yung mga bagong blue chips natin. Tingnan natin si Nickel sa bukas kung ano yung reaction niya. JT Cap 2.54, nag-drop din siya. So sa winners natin, AAB nag-up po ng 4.05, ACE 3.67, Converge 3.54, and then si Pure Gold, nag-break si Pure Gold, 3.48%. So 194 million in foreign buy, 48% foreign, and then 52% local participation. So sino dito ang umarangkada dito sa buong galawan ng market natin. Okay? So ito po yung mga winners natin. ABS pumitik din pala 12%. Ayan, pinipitik yung mga stocks natin. Ang tanong pag nag-pullback, takbuhan ba yan? So dito nag-up siya ng 14.23%. Masususpend yata si Showtime, di ba? So si Primex ayan, umakyat din 11.42. PNX 9.9% up, Green 9.68, now 9%. So lalaki. FNI 5.28, Aldi 5.06, Merrimart ayan nag-break 4.67. So pa ba? Converge, AP and then Pure Gold. Okay? So dito sa losers natin, ang mahina dito is karamihan is penny stocks and then ito lang siguro yung notable sa kanya. Si All HC minus 3.72. Si Balay ayaw tumigil 3.33. Hindi pa panahon ni Balay. Ayan, Lotto minus 2.44. Ayan, konti lang yung nag-drop dito sa mga losers ng market naman natin. Okay? So, tingin tayo dito sa chart ng index. So, ilang araw na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasama yung Dow G natin. Kaya talagang babantay mo yung next na move ng Dow G. So, kaya lang ang bilis. Ang bilis talaga ng galaw ng mga stocks natin during this time. So, medyo nauntok tayo ng konti dito. So, nag-resist tayo dito sa 6,385. Pero may good news kasi, di ba, umabot tayo ng 6,400. Tingnan natin kung yung galaw ni PSE, magkaroon siya ng flag formation, di ba? Yung parang galaw ni dito na parang overbought na siya. Pero nag-pause siya and then saka siya umakyat. Tingnan natin kung ganon ang mangyari sa market. So, hanap tayo ng recovery na parehas last time. So, parang hindi ito yung ginaya niya, di ba? Kasi 2 days, 3 days lang to eh. Ito tagal eh. So, hanap tayo ng parang, hindi rin naman to kasi malilit yung kandila bago siya nag-explode. Siguro ang kaparehas niya, ito yung kaparehas ng index natin last May 2021, di ba? Kasi malakas, nag-pause, and then umakyat pa siya. Hopefully, ganyan yung mangyari bago magkaroon ng pullback si PSE market natin. So good, yung MA9 natin, gusto na umibabaw dito sa MA20, which is good sign na syempre bullish yung mga stocks natin during that time naman. Okay? So RSI 50 is above and then above yung chart natin and then yung ating MACD formation is okay din po siya. Okay? So tingin tayo dito sa yung support. Kung sakali mang hindi siya matuloy. So meron tayong retest dito. At least meron na tayong support na mas mataas sa di ba? 6,260. So nandito sa bandang baba, siguro nandito yung box ng channel natin dito dito sa area na to. Okay? So yan po yung babantayin natin. Next, dito tayo sa US market. Refresh natin ng konti. Okay. So medyo mapula dito sa US market. Mix siya, no? Pero mahina pa rin. So futures Nasdaq negative 0.2 pala yan. Medyo baba. Futures ng Dow 0.04, S&P 0.06. So kapon medyo sideways siya. European markets medyo hirap din. So medyo outlier talaga sa Philippine market.
Tapos dito sa bandang Asia is mixed. Pero parang mas marami yung ano, mas marami yung malakas yung drop. So dito sa bandang Hong Kong, China, 'di ba? Iniinda yung ano, yung property developer na yan. So biggest ano yun biggest property developer sa China na si Evergrande na nag-default. Ayan. So hindi makabayad ng kanyang utang. So siguro napabilis yung ano pag-build niya ng mga buildings. Wala naman nag-occupy. Ayan. So lugi, 'di ba? So yun yung hirap din sa ano sa properties minsan, 'di ba? Hindi nag mas mabilis yung developer kaysa yung ano mga naglo-loan ng mga mortgage yan. So walang magsusupport sa kanya. Okay? So dito sa ng crypto, mahina siya. Tinitingnan ko siya, verde naman yung candles dito, pero yung value niya 26.4. So parang nag-drop pa nga si ano Bitcoin. So Ethereum 1.6 and then si BNB is 213. So mas marami pala mapula. So nag-recover lang yung chart pero mas marami yung ano nag-drop for today's trading naman natin. So si Tron, 0.08 pa yung galaw niya. Okay? So mahina dito sa cryptos natin. Ayan, so balik tayo dito, and then pag-usapan natin yung mga overtrending stocks natin. Grabe si dito Lakas ng galaw. Okay, tingnan natin si dito kasi siya yung malakas yung sipa. So, ang lakas ng ano, tulak sa kanya. Ang foreign buy niya lang nasa 8 million lang yata to eh. So, silipin muna natin yung price niya. So, meron siyang okay, nag-gain siya 14%. Meron siyang 8 million at foreign buy. So, ang notable na tagatulak si Mandarin. Pero maliit lang si Salisbury ang ano malakas diyan. So Mandarin at Call yung ating pinaka main seller dito natin. So naging super bullish yung ano yung galaw natin sa kanya. So nag-breakout. Okay, no, nauntog pala siya dito. Pero nag-breakout siya sa 2.8. So ano ba yung nilalagay natin kapon? 2.8 o 3 pesos, no? 2.8 yata yung nilalagay natin sa kanya kapon na mabi-break niya and then syempre unexpected yung galaw niya na sobrang lakas. So ilang araw na yan 50% na yata yung ano yung ginalaw niya, yan oh. So 1 2 3 4 5 6, di ba? 1 week na trading lang kayo dito, 50% na yung inap niya. So, yung mga losses mo, kung nandito ka lang naman kayo dito, so medyo nabawi mo na, di ba, sa market kasi laki niyan eh, 50% na nag-up si dito natin. So, anyway, bukas itatry niyang basagin yung ano, yung kailang overbought na siya. RSI 84. Itatry niyang basagin niyan 3.13 kasi para makabalik siya dito sa box natin sa 3 pesos. Nasa 3 pesos na siya dito sa box natin ito 3.13 hanggang 3.5 na range naman niya. So mantakin mo ano, dami niyang kinain na ano na resistance. So kung sino mga nag-cut dito o baka bumalik yung mga nag-cut sa kanya bigla kaya nag-upsurge si dito natin. Ayan, so tingnan natin. Parabolic na yung chart so hindi na natin kayang lagyan ng technical analysis. So nagbe-base na lang yan sa volume at saka price action naman. So bullish, parabolic yung MACD, ganun din yung RSI and then overbought na. Ayan, so tignan niyo na po. So mahuli taya, di ba? Sabi nga nila. So meron siya net foreign buy at least nakatulong sa kanya para itulak yung price naman natin. So, pwede mong iakyat yung resistance 3.15 or pwede rin naman dito na sa 3.4 kung medyo bullish ka sa kanya. Kasi nakapasok siya Pumasok siya ng konti sa psychological na 3.0. Okay, so 3.16, 3.15, ayan. So yan po yung current na resistance which is napakadikit niya lang, no. So tingnan natin kung bullish pa rin yung malakas pa rin yung volume niya bukas, then kaya niyang bumalik, mag-retry sa 3.45. Pero uh, check mo lang kasi nag-up na siya ng 50%, di ba? Kung ngayon ka pa lang papasok kay dito naman. Okay? So yun po yung ating observation. Next, si Converge. Hindi pa rin nawawala yung yung net seller ni Converge nandiyan pa rin. So meron pa rin lumalabas sa kanya pero at least continuous yung trend niya. So mabagal naman siya compared kay dito, syempre. Pero umakyat naman yung candle niya. So and then merong sumasalo. So maganda rin yung itsura ng RSI. May pagka-parabolic na rin siya ng konti and then yung MACD formation. So malakas yung volume niya. Makita mo dito sa chart. Although, 'di ba, meron nga siyang net foreign sell. So kinakaya naman ng locals. So nag-up siya 3.54%. Meron siyang 8.2
1 million net foreign sell. JP Morgan, no, buyer natin, saka seller. So, bumabalik si JP Morgan kay Converge. So, meron kayong good news to. Upcoming good news. So, nag-breakout tayo 9.3. And then, pabalik tayo sa resistance dito sa MA 100. 10 pesos. Okay, so 10 pesos na. Usapan natin sa kanya. Pagdating sa trend channel, clone natin to. Medyo malapit na rin siya. O depende sa tingin mo. Ayan. So, yan yung pinaka-channel na ginagalawan po ni Converge Cake. So, okay naman. Good vibes naman yung price action. Yung foreigner niya lang talaga. Walang support kay Converge. Sa bakit si dito, wala din naman, di ba? Konti lang yung foreign buying niya. Ayan. So, yun lang muna yung observation natin kay Converge. And then next natin, yung mga umarangkada, si Aldi at saka si Home. So, nag-breakout na rin. Ayun, oh. So, breakout kasi yung, yung galawan. So, nag-breakout siya after the long downtrend from July. Nag-breakout siya, nagkaroon ng volume and then tinulak na po siya. Ayan. So, talagang paunahan sa paghahanap ng breakout. Kasi kahapon, nag-breakout na siya and then meron pa, kaya pa pala niyang iakyat yung price niya. So, MA 100 naman, yung current na resistance niya dito sa, siguro 0.2 na, pinaka-resistance. So, maganda rin makita, mag-breakout sa MA 100 si Aldi kasi yan din yung yan din yung pinakamatagal na na hindi niya mabasag last time. So good to see kung ma-breakout niya para sa start din ng reversal. So ibig sabihin, yung mga drop natin last time dito, sentiment ng market lang, no? Kasi kinaya din naman niya ng isang 2 araw lang, di ba, na yung ilang buwan na downtrend niya kinaya niyang itulak. Okay? So anyway, naghanap kasi yung mga traders natin ng magagandang setup. So 5.06 for today's trading. So congrats. 62K net foreign sell. Call Star All ang buyer. BPI call yung ating pinaka-main seller. So mga locals yung nandito sa kanya. Pero ang ganda ng niya, oh. Ang ganda ng volume din ni Sino pa kaya yung mga may setup na ganyan? So hopefully hindi pa mag-pullback si PSC para matuloy din naman yung breakout ng ibang stocks natin. Okay? So dito muna tayo kay Home kasi magkapatid to bago si ACN. So nag-breakout din po siya. Medyo umurong siya ng konti. So yan muna ilalagay nating resistance. 1.8. Pero okay naman kasi yung volume din niya is buhay. So buhay din si Home natin. Tingnan natin yung price. Okay. So bawing-bawi na siguro yung iba sa atin. 3.53% up, 4 million net sell. Star All, SB Equities ang buyer, and then Regis Call yung ating pinaka-main seller. Tapos support is 1.7 yung ating pinaka-breakout area. Kasi ito yung box natin sa ngayon. Okay? So yan po yung galaw natin. Ayan, madali naman makita yung breakout din sa ito maganda kay Home. Kasi nag-breakout sa MA 100 for the longest time since May. So ang tagal, di ba? So nag-breakout siya sa MA 100. And then si ASN, okay. So ito yung mga trending stocks na paborito natin last time. So nag-ano din siya, nag-breakout na rin. Hindi masyadong obvious na pero ayan. Ito yung first day na breakout niya. Hindi ko alam kung may net to saglit. Silipin ulit natin. Nakalimutan ko. Net buy siya. Meron siya net buy. So nag-up siya 3.67%. Ayan 10 million net foreign buy. Kailan locals karamihan JP Morgan may nakikita tayo Seller si JP Morgan to JP Morgan. Call BPI ang buyer and then call BPI yung ating pinaka main seller. So kung sakali magtuloy siya kasi hindi pa establish yung higher low niya, mag-establish pa siya. So yung next natin is dito sa MA. Currently nagre-resist siya pero kung makagalaw siya diyan 5.4. MA 100 din. Ayan, pabalik yung mga stocks natin talaga sa MA 100. So kaka-breakout sa RSI 50 and then nag-start pa lang yung MACD formation. And then lastly, itong Sinao. Congrats mga Noranians. Dito na ticks, Noranians, di ba? So ito yung mga players natin last time. Okay, so nag-breakout din siya. 1.26 support. Saan ba resistance? Kung mag-breakout siya, dito tayo. Ayan, meron siya malapit dito. 1.4 muna bago tayo pumunta sa 1.5. Okay? So nag-overbought na nga lang siya. Pero may volume naman si Now. Ayan. So okay siya. Meron ba tong foreigners? Silip tayo ng konti. Okay, so lakas din. 9.09%, 65K net foreign sell. Call SB equities ang buyer and then Rina call yung ating
pinaka main seller. So, okay. Okay din, malakas din yung yung galaw po ni Now. Ayan. So, pansin nyo, karamihan ng stocks natin is sumabay talaga sa talagang si PSE yung pinaka-guide natin para makita natin kung mag-start na mag-reverse yung mga individual na stocks. Meron pa rin tayong mga nakita na naiwan pero majority ng stocks nagpakita na ng breakout. Siyempre yung iba nagpo-pull back pero yung iba is nagpakita na ng breakout, which is a good sign. So hindi siya very strong yung reversal ng index. Parang hindi ko napansin na ewan ko kung napansin nyo na pumasok yung mga foreigners kasi ang na-expect ko sa kanya umakyat kasi walang foreigners, babagsak nila. And then saka tayo arangkada sa market. Pero ang nangyari sa kanya, dumiretso siya which hindi pa masyadong mabilis. Pero anyway, kung sinusundan nga natin yung galaw niya dito, kasi sobrang undervalued siguro yung karamihan ng stocks natin. So baka nga ganun yung yung interpretation ng market, yung parang ganito last 2021 kasi nag-umarangkada din siya bigla and then nag-stay siya na matagal dito sa bandang taas. Okay, so hopefully ganun yung sundan ng market natin. So bantayan natin kung anong gustong gawin po ni PSE market. Kasi ngayon marami tayong nakita na good setup sa market. Okay? So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Crypto Kataw, follow mo na lang po yung ating Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter. Ano yung mga gusto ng guide sa trading, investing sa market? Sali ka lang po dito sa Patreon. Yun lang, maraming salamat. Happy Friday trading po bukas.